Sasailalim sa preliminary investigation ng Ombudsman ang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan ang 6 na personalidad kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Kabilang sa mga inirekomendang kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at dating Congressman Zaldi Co. Saksi si Joseph Moro. 6 na personalidad ang tinukoy sa bagong interim report ng Independent Commission for Infrastructure na inihain nila sa Office of the Ombudsman. Alegasyon ng ICI na kipagsapwatan umano sila sa mga kontraktor at grupo ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara para kumbra ng kickback mula sa national budget sa pamamagitan ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimonya ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. 2 senador ang pinangalanan sa report, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na inirekomendang kasuhan ng plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Ayon sa ICI, kinausap umano ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siyang alokasyon para sa mga flood control project. Sagot ni Estrada, wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control. Batay lamang daw sa sabi-sabi ang mga paratang laban sa kanya. Lilinisin daw ni Estrada ang kanyang pangalan at handa siyang dumaan sa anumang proseso ng batas. Si Villanueva naman binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control project at 25% nito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho umano kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng mga abogado niya ang basehan ng pagkakasama niya sa report. Hihintayin daw niya ang susunod na hakbang ng Ombudsman. Giit ng senador, siya mismo nagsiwala tungkol sa flood control projects na hindi na ipatupad. Parehong mga kaso ang inirekomenda ng ICI laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Ayon sa ICI, naging proponent umano si Co ng abot sa 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, galing sa mga proyektong inilista ni Alcantara. 20 to 25% ang hiningi umanong kickback ni Co. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Dawit din sa rekomendasyon ng ICI si dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Kahayon Uy. Noong 2022, 411 million pesos umano ng mga proyekto ang naaprubahan mula sa kanyang insertion sa GAA. 10% ang hiningi umano niyang kickback. Inirekomenda ring kasuhan ng Ombudsman si COA Commissioner Mario Lipana at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon sa ICI, si Bernardo ang tumulong kay Alcantara na maging district engineer. Proponent umano si Bernardo ng mga proyektong aabot sa halagang 1.065 billion pesos. Ang rekomendasyon ng ICI sasailalim sa preliminary investigation ng Ombudsman. But basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. So bilis. And we expect to be filing cases soon. Ayon sa Ombudsman, sa Nobyembre nila target makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control project. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala na sa Pilipinas ang 3 sa mga air asset na konektado kay Co. Kabilang dito ang 2 Agusta Westland helicopters na lumipad pa Kota Kinabalu, Malaysia noong August 20 at September 11. Ang Gulfstream aircraft naman nasa Singapore na simula noong August 16. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, alam naman natin na merong mga assets na nawala na sa bansa. Pero ang kagandahan is kahit nawala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibebenta. Kahit nasan pa sila, Singapore, Malaysia, at magiging subject na sila ngayon ng future forfeiture cases na ipa-file ng national government. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Patay ang isang lalaki matapos makipagbarilan sa mga pulis sa San Jose del Monte, Bulacan.
Rumesponde ang mga pulis dahil sa ulat na walang habas umanong namaril sa lugar ang lalaki. Saksi si Rafi Tima. Sunod-sunod ang alingaw-ngaw ng putok sa kalsadang ito sa Barangay Muson South, San Jose del Monte, Bulacan bago mag-alas 2 ng hapon kanina. Kita ang ilang lalaking nagkukubli sa isang tricycle habang nakikipagbarilan. Sila ang mga pulis na rumisponde sa isang tawag na may isang lalaking walang habas na namamaril sa lugar. Ayan na, wakbo na! Ayan na, wakbo na! Boss! 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 Ayan na! Ayan na! Bukod sa mga pulis ng San Jose del Monte, Bulacan, isang tauhan ng BGMP rin ang tumulong. Sa tindi ng palitan ng putok, tinamaan ang tauhan ng BGMP. Matapos ang putukan, kitang nakahandusay na sa kalsada ang suspect na kinilalang si Kenneth Concepcion. Na-recover mula sa kanya ang isang caliber 9mm na baril, 2 magazine at 6 na live ammunition. Na-recover din sa paligid ng 17 basyo ng bala. Ayon sa isang saksi, bago dumating ang mga pulis, kita pa niya ang walang habas na pamamaril ng suspect mula sa kanyang tindahan. Sa nervyos ko, pumasok na ako sa kwarto, dito sa loob ng bahay namin. Ang sabi ko sa anak ko, sabi ko may namamaril, sabi ko magtago na tayo. Itinakbo pa sa ospital ang suspect pero idineklara na siyang dead on arrival. Agad napasugod ang asawa ng suspect matapos malaman ng insidente. Nakatira daw pansamantalang kanyang asawa sa bahay ng kapatid, ilang metro lang ang layo mula sa pinangyarihan ng barilan. Pinoproblema daw nila kamakailan ang pag-alis nila mula sa inuupaang bahay dahil wala na silang pambayad. Hindi rin daw niya alam kung saan nakuha ng asawa ang ginamit na baril. Paggabi okay naman po, nag-usap naman po kami na yung magiging sitwasyon po namin na pupunta daw po kami ulit sa upahan namin, ayusin daw po namin yung mga gamit namin. Tapos kumbaga magkanya-kanya daw po muna kami ng bahay. Pero okay po kami, hindi po kami nag-away, kaya nagtataka po ako. Kinanakit lang ng asawa ng suspect, puro sa dibdib ang tama ng kanyang mister. Hindi man lang po sila nag-warning siya, talagang tinuluyan po talaga nila. Inihingan pa namin ang reaksyon ng San Jose del Monte, Bulacan Police. Ilang sasakyan din ang tinamaan ng bala sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. 4 ang arestado kaugnay sa pagkamatay ng isang binatilyo sa Florida Blanca, Pampanga. Pinagbabato umano ng mga suspect ang motorsiklong minamaneho ng 15 anyos na biktima kaya bumangga sa gate at tumumba. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Calantas, Florida Blanca, Pampanga, makikita ang ilang lalaking nakatambay sa gilid ng kalsada. At nang may paparating na 3 lalaking sakay ng motorsiklo, pinagbabato sila ng bote, tinamaan at napuruan ang ulo ng rider ng motorsiklo. Nawalan siya ng kontrol at bumangga sa isang gate sa gilid ng kalsada. Ang karahasang yan, nangyari noong October 23. Nagkahamunan sila through online na makikita sila sa isang lugar doon sa Barangay Calantas sa Florida Blanca. Nung nakita na ng mga suspect yung mga victim na padating, nakasakay onboard sila ng isang motorcycle, pinagbabato nila ng bote. Dahil doon, binilisan ng driver yung takbo ng motorcycle until bumangga siya doon sa pader. Dinala sa ospital ang rider pero hindi na umabot ng buhay. Naka-confine naman sa ospital ang 2 angkas. Kwento ng kapatid ng isa sa mga biktima, gumagawa po sila ng project kasi nga po magpapasko, gumawa po siya ng parol. Nagabihan po sila ng hiram ng motor. Ihahatid po yung mga kaibigan niya. Sa ikinasang follow-up operation ng pulisya, nahuli ang pangunahing suspect sa krimen, gayon din ang 3 pa niyang kasama. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan sila ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ilang araw bago ang Undas Long Weekend, nagsagawa ng random drug testing ang mga otoridad sa iba't ibang mga bus terminal sa bansa. At sa Cebu City, ilang driver at konduktor ang nagpositibo. Saksi si Oscar Oida. Mas bumuhos sa mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong araw. Ayon sa kanilang pamunuan, umabot na sa may 140,000 pasahero ang dumagsa sa terminal. Katuwang ang PIDEA at LTO, nag-random drug screening ang Department of Transportation sa mga tsuper at konduktor.
Sa buong maghapon, umabot sa 200 ang sumailalim sa random drug test. Walang nag-positive na driver o konduktor. Kung may magpositibo naman, kukumpirmahin at masususpindi ang lisensya. Isa sa ilalim din sila sa confirmatory test at intervention bago mapayagang makapagmanehong muli. Pero isang lalaki ang nagpositibo matapos voluntaryo magpa-drug test. Duda niya, baka daw maintenance drug na iniinom niya ang na-detect. Walang problema sir, kaya hindi naman ako nagbibiyahe sir. Ano bang trabaho mo? Contraction lang ako sir. Contraction. Any presumptive results of positive indicator will be subjected to confirmatory test. Ang gusto ko po mangyari at hanapan po namin ng paraan na it will become a policy. Every now and then, we should do random drug testing. Hindi lang po sa terminal sa Maynila o sa Metro Manila, pero pati na rin po sa mga iba't ibang lugar. Sa Cebu City, nagsagawa rin ng surprise drug test sa bus terminal. Sa mahigit 250 sumailalim sa drug test, 4 na driver at 1 konduktor ang nagpositibo. Isa sa ilalim pa sila sa confirmatory test. Unti-unti na rin dumadagsa ang mga pasahero sa mga paliparan katulad sa Clark International Airport. Ayon sa pamunuan ng paliparan, handa sila sa inaasahang pagdami pa ng mga pasahero. Nagdagdag na rin ang local at international flights ang ilang airline company. Sa NAIA, sinamantala ng ilang pasahero ang maagang bakasyon ng mga estudyante para makapagbakasyon. Nasa 55,000 pasahero kada araw ang inaasahang pasahero ngayong long weekend simula sa Biyernes. Ang Bureau of Immigration maglalagay ng augmentation team para matiyak na lahat ng immigration counter ay may sapat na tauhan. To maximize the area and maximize our personnel, meron din po tayo mga mobile counters that would help lessen the number of passengers being processed. Sinakabit na yung mga electronic gates. Inaasahan rin ang pagdami ng mga dadaan sa expressway palabas ng Metro Manila. Nagdagdag na po kami ng mga deployment at ganun din po na mula sa araw na to, October 29, wala na po tayong road closure. Bukas kami po ay mag-i-implement po ulit ng free towing. Bago pa man ang undas, bantay sarado na rin ang ilang sementeryo, kagaya sa Manila North Cemetery. 64 na makabagong CCTV camera ang gamit sa monitoring. Kaya naman, hindi nakalusot ang ilang lalaking walang damit pang itaas. Dinampot sila at pinagsabihan. Pagdating ng Biyernes na piyesta opisyal hanggang Sabado, ang mismong araw ng mga patay, inaasahan ng mas pagdagsa pa ng mga tao. Baha naman sa ilang bahagi ng isang sementeryo sa Dagupan City. Problema rin ang putik at matataas na talahib. Ang diskarte ng ilan, pinagsama-sama na lang ang mga naputol na talahib sa kapinatungan ng sandbag para gawing daanan. Sa Sipalay City sa Negros Occidental, nawala ang ilang bahagi ng mga bakal na bakod ng mga nicho. Ayon sa pulisya, 3 minor de edad ang tumangay sa bakal na plano umanong ibenta. Ipinatawag sila kasamang kanilang mga magulang at isinailalim sa counseling. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Nadakip sa Dasmariñas, Cavite ang nag-awol na pulis na wanted sa iba't ibang kaso. Sangkot umano ang suspect sa sugal at droga. Saksi, si John Consulta, exclusive. Nang makuha ang senyas na naispatan na ang kanilang target, kumilos na ang mga tauhan ng Calabar Zone Regional Intelligence Division at mga operatiba ng Cavite PPO. Sa gitna ng habulan, umalingaw-ngaw ang 2 putok sa di kalayuan. Sa bahaging ito ng Dasmariñas, Cavite, nasukol ng mga pulis ang kanilang dating kabaro. Okay. Mga pulis na ha? Ina-arresto ka namin. Don't po, girl. Ha? Don't po. May warrant ka, pares ka. Arestado ang 42 anyos na suspect na isang awol na pulis. Ayon sa Calabar Zone Regional Intelligence Division, patong-patong na reklamo ang kinakaharap ng pulis bago siya nag-awol. Nagsimula ito sa isang information na ating natanggap na allegedly meron isang pulis na nagche-checkpoint and
Pag nakita niya na yung mga papel hindi kompleto, kinukuha yung motorsiklo, no, at hindi na niya binabalik. Andyan yung robbery, andyan din yung physical injuries na mga kaso and violation ng 9165. Bistado rin sa surveillance ng Intel Division na pinagsama na ng Awol na pulis ang illegal na sugal at droga sa kanyang mga lakad. Nakita natin na nagkakarakrus at ang ginagamit nilang pambayad is yung, or pangtaya is yung droga. Itong dating pulis na ito ay nagpapakilala pa rin pulis. So nasisira yung buong PNP. Hindi natin pinapayagan na merong isang dating pulis o kahit pulis na sisira sa hanay ng buong Philippine National Police. Wala pang pahayagang suspect na idiniretso na sa bilibid. Ako po ay nagpapasalamat sa komunidad, no, dun sa mga information na kanilang binibigay sa ating kapulisan dahil napakalaking bagay ito. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Naglabas na rin ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Bato de la Rosa at Senadora Amy Marcos. Kaya naisa publiko na ang SALN ng lahat ng mga senador. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na inilabas ni Senator Amy Marcos, nagdeklara siya ng total assets na umaabot ng halos 165 million pesos. Kabilang dito ang ilang residential, commercial at agricultural lands na nagkakahalaga ng mahigit 74 million pesos, 59.5 million na cash at mga sasakyan at shares na umaabot ng 16.6 million pesos. Pero hindi pa kasama rito ang kanyang share sa mga hindi pa natatapos na proseso sa hatian ng mana mula sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala siyang idineklarang liabilities o utang, kaya ang kanyang net worth ay halos 165 million pesos. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 110.6 million pesos. Kasama rito ang halos 13 million pesos na mga condominium unit, 30.5 million pesos na cash, mahigit 4 million pesos na halaga ng mga alahas, artworks at personal na gamit, at 30.7 million pesos na investments. Joint SALN nila ito ng asawa niyang si Taguig City Mayor Lani Cayetano. May liabilities o utang silang umaabot ng 1.5 million pesos. Ang deklaradong net worth, mahigit 109 million pesos. Si Senator Bato de la Rosa naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 61.3 million pesos. Malaking bahagi nito mula sa ilang residential at agricultural lots na halos 44.7 million. Nagdeklara siya ng total liabilities o kabuoang utang na umaabot ng mahigit 29 million pesos. Kaya ang kanyang net worth ay umaabot ng halos 32.3 million pesos. Sa ngayon, lahat na ng mga senador ay naglabas na ng kanilang SALN. Base sa kanilang mga deklarasyon, pinakamalaking net worth si Senador Mark Villar, na sinundan ng kapwa-bilyonaryong si Senador Rapi Tulfo at kapatid niyang si Erwin Tulfo. Pinakamaliit naman ang idineklarang net worth ni na Senadora Risa Ontiveros at Senator Chis Escudero. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Patay ang isang rider na nagulungan ng dump truck sa Cebu at sa Quezon City nasawi rin ang isang pahinante na tumalon mula sa truck na nawala ng preno. Hanggang ngayong gabi, hindi pa naaalis ang truck sa lugar. Saksi, si Jomar Apresto. Wasak ang unahan ng wing van matapos sumalpok sa poste ng traffic light sa Mindanao Avenue, Congressional Intersection sa Quezon City, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon sa QCPD Traffic Sector, patay ang isa sa mga pahinante na base sa investigasyon ay tumalon palabas ng truck. Sugatan naman ang driver at isa pang pahinante. Ayon sa driver, mula Pampanga ay papunta sila sa Taytay Rizal para maghatid ng 22 toneladang arena. Nawalan umano ng preno ang truck habang pakaliwa sa Congressional Avenue. Pag-apa ko ng preno, hindi na kumagat, sir. Pumili siya. Pangalawang apa ko, wala na talaga. Sinabi ko sa pahinante ko nga,
wala na tayong preno. Di ko na napansin sir na tumalon pala siya. Aniya sinuri naman nila ang preno bago umalis. Bago sumalpok sa poste, nabangga rin ng truck ang isang kotse at isang taxi. Ligtas naman ang mga sakay na mga ito. Mananatili sa kustodiya ng Traffic Sector 6 ang driver at nakaligtas na pahinante ng wing van habang gumugulong ang investigasyon. Sa Mandaue City sa Cebu, sumemplang ang isang rider habang nag-overtake sa truck. Pumailalim at nagulungan ng rider. Nag-accident po siya, overtake siya sa dump truck. Nga, murag ni sana siya o break, nagkalit ng gliding motor, nagdagan ang dump truck, balik siya ang iyang. Ayon sa pamunuan ng barangay, accident-prone ang lugar dahil sa ani ay madulas na kalsada. Pakiusap niya sa DPWH, ang klase sa iyang siminto padagmukon, akong pan-overlihan o espalto, kay para ma-minimize kay anang panahon nga kanumunuan sa kalsada. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver at hinihintay na lang kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng nasawing rider. No, wala ka. Naalis na ang 40 talampakang container matapos mahulog mula sa 10-wheeler sa Maria Lorenzo Lobregat Highway sa Giwan, Zamboanga City kahapon. Ayon sa truck driver, pabalik sila sa town proper matapos mag-unload ng laman ng container. Pero aksidente umano itong sumabit sa kable ng telco kaya nahulog. Wala ka. Wala namang nasaktan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Kukonsulta na si DPWH Secretary Vince Dizon sa isang grupo ng mga eksperto sa flood control para matukoy kung anong mga proyekto ang dapat pondohan sa 2027. Kasunod po yan ng mga kontrobersyang lumutang habang hinihimay ang panukalang budget ng DPWH para sa 2026. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Hindi pa man tapos ipasa ang 2026 national budget, naghahanda na ang DPWH para sa hihingi nilang budget sa 2027. Target ng DPWH makabuo ng flood control master plan at para matiyak na hindi na mauulit ang mga flood control project na maanumalya at hindi naman talaga kailangan, bubuo ang DPWH ng grupo ng flood control experts na susuri sa mga proyekto bago ito pondohan. Walang papasok under my watch na flood control project local na hindi sasabihin nitong group of experts na to na tama yan, okay yan, dapat gawin. Kasama sa grupo sina Dr. Mahar Lagmay ng University of the Philippines National Institute of Geological Sciences, Dr. Guillermo Tabios ng UP Institute of Civil Engineering at Undersecretary Carlo Primo David ng Department of Environment and Natural Resources. Pag-aaralan din ng mga eksperto kung anong mga flood control project ang pwedeng ituloy at anong dapat gibain. Sila din, aminado, na merong mga proyekto na imbes na makabuti at makatulong, nakakasama. At dahil ganun yon, wala tayong choice, kailangan nating gibain. Hihigpitan din ang bidding at pagsala sa mga contractors para matiyak na matino ang makukuhang kontratista. Sa ngayon, tapos na ang deliberasyon ng Senate Finance Committee sa panukalang 2026 national budget. Magdaraos ng technical working group meetings bago ang plenary debates sa November 13. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, baka mas mababa sa 6.793 trillion pesos national expenditure program ang ipasa ng Senado ng national budget. Possible yan. So dahil nga maraming nakikitang pwedeng itipid, possible na mas mababa to sa NEP. Sayang yung pondo. Kasi pag hindi mo ginamit yun, imbes na pwede mong ilipat sa, let's say, mas maraming scholars o mas maraming gamot, sayang. Kaugnay naman sa investigasyon sa mga maanumalyang proyekto, patuloy raw ang pagsusumikap ng gobyerno na mabawi ang mga nakulimbat sa kaba ng bayan. Si Pangulong Bongbong Marcos umapila sa publiko na habaan muna ang pasensya sa investigasyon dahil dapat matibay raw ang kaso. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice. The law grinds very slowly, but it grinds very well. So we're counting on that. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Bala pierda. Dios mío. Rumagasa ang baha sa ilang bahagi ng Cuba sa kasagsagan ng pananalasa roon ng Hurricane Melissa.
Sa pinakabagong ulat ng U.S. National Hurricane Center, naglandfall ang bagyo sa eastern Cuba kung saan mahigit 700,000 residente ang inilikas. Bumaba sa Category 3 ang Hurricane Melissa mula sa Category 5 nang una itong naminsala sa Jamaica. Ayon sa World Meteorological Organization, ang Hurricane Melissa ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Ang gobyerno ng Jamaica wala pang natatanggap na impormasyon kung may namatay sa bagyo, pero sa laki ng pinsala, hindi inaalis ang posibilidad na may mga nasawi. Bagaman wala pang namamataang bagong low pressure area sa ngayon, asahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa bukas. Ayon sa Pag-asa, umiiral ang amihan sa extreme northern Luzon, habang easterlies naman sa northern at central Luzon. Apektado naman ng shear line ang hilagang silangang bahagi ng Luzon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang posibleng magdala ng ulan sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa datos ng Metro Weather, posibleng umulan bukas na umaga sa Cagayan Valley, Ilocos Provinces, Mimaropa, Bicol Region, Western at Central Visayas, pati na sa Sulu Archipelago. Sa hapon, may kalat-kalat namang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. May malawakang pag-ulan din sa Visayas at Mindanao. Sa hapon o gabi naman, may tsansa ng ulan sa Metro Manila. At base sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng may mabuong sama ng panahon sa paligid ng bansa sa mga susunod na araw. Posibleng maging bagyo ang isa rito at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng Nobyembre. Nagsalita ang leader ng grupong BTS na si RM sa ginaganap na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC CEO Summit 2025 sa South Korea. Sa kanyang talumpati, nanawagan si RM na mas palawakin ang pagtutulungan sa rehiyon. Dagdag ni RM, naabot nila ang pandaigdigang estado ngayon ng K-pop dahil sa pagrespeto sa iba't ibang kultura sa mundo, habang nananatili ang sariling pagkakakilanlan ng Korea. When cultural barriers come down and different voices harmonize together, there's an explosion of creative energy. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsalita ang isang K-pop artist sa naturang summit. Nakatakda namang bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos bukas pa South Korea para dumalo sa pagtitipon. Nagkwento sina Sofia Pablo at Allen Ansay tungkol sa kakaiba nilang naramdaman habang nasa set ng horror film na Huwag Kang Titingin. At kilabot din ang hatid ni Jillian Ward sa kanyang pagganap sa KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Mahinhin. Yes po, Dok. Mabait. Bana. Salamat. At mapagmahal. Ilan lang yan sa mga katangiang nasaksihan natin sa mga karakter na ginampanan ni Jillian Ward sa kanyang mga proyekto. Pero ngayon, kakaibang Jillian muna ang gugulat sa atin para sa upcoming horror film na KMJS Gabi ng Lagim. Na-excite ako kasi sobrang ibang Jillian po yung makikita po nila doon. Ibang-iba po yung itsura ko doon. Ibang-iba po yung role ko po doon. Ang kilabot feels hindi lang sa camera naramdaman, kundi pati na rin off-cam. May times po na tinatanong ko if nilalamig yung iba sa set, tapos ako lang pala yung nilalamig. Ewan ko po dahil basa ka ba or OA lang ako. Parang dun po sa role ko, basta parang... Sa November 26 na mananakot sa mga sinihan, ang KMJS Gabi ng Lagim. Hindi nagtatapos ang katatakutan dahil pati sa set ng upcoming film na Huwag Kang Titingin, may ibang pakiramdam din ang lead cast nitong sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Yung isang scene ko, I'm not gonna say kung ano, pero nakagip sa likod ko na there were two people standing. But there was no one there talaga. Like, andun sila, tapos umatras pa. Kung may nahagip na parang shadow, wala naman tao. Dagdag kilabot din dahil madalas hating gabi at madaling araw na nila ginagawa ang shoot. Malabo yung mata ko. So, in a way, natatakot ako na baka yung nakikita kong gumagalaw, hindi na tao. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi.
Mga kapuso, 57 araw na lang. Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.